We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Praise the Lord! Pangalawang Sabado, o Miyerkules pagka sa DXKI. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sa Ministry ng Far East Broadcasting Company. Ito po muli We Can Do It, weekly program na kung saan tinatampok natin ang mga magagandang kasaysayan at magagandang karanasan. Kamusta ka, Ate Maru? Okay lang, nako, praise God. God has been so good and alam mo naman, ang ating sustenance ay come from the Lord. So God, so good pala. So good is God. Physically, mentally, spiritually, glory to God. We're just ang pagka-Panginoon nag-alaga sa atin, talagang sabi nila, bakit po mataba kayo? Sabi ko, kasi ang isa sa paborito kong talata sa Biblia, the fat is the Lord's. At ang isa pa, sabi ni Haring David sa kanyang salmo, pang 23, no po, ako'y pinahihiga niya sa sariwang pastulan. Pag pinahiga ka ba ng Panginoon sa sariwang pastulan, di ka mananaba. I like that. Ay, thank you, Ate. At nakikita niyo na sa screen ngayon, kasama natin last week. At ngayon ay kasama natin muli ang Kuya Jonathan Mortiz. Yes, welcome back, Tan. Welcome back. Ate Maru, maganda ang lineup po ngayon para sa isi-share ng ating Kuya Jonathan. At napakaganda dahil we are so blessed. Last week, the ministry of FEBC. And for 76 years, it has been going on up to now. Never been off the air. Palaging on the air ang DZAS. And ngayon naman ay, alam mo, may storya si Tatan. Because when I was with FEBC, he was not with FEBC. Nung pag-alis ko, ay pumasok siya. So, dapat ikwento mo sa amin, Tan. How did you get into the ministry of FEBC DZAS? Well, kamusta po ulit mga kaibigan? Kamusta Ate Maru, Kuya Dave, and sa mga kasama natin sa DZAS na tumutulong sa atin ngayon. Mahabang storya, exciting. God is so faithful. Amen. Ganun pong katapat ang Panginoon. Kung hindi ka umalis, Ate Maru, siguro hindi ako napadpad ng DZAS. Ikaw talaga. You paved the way para sa mga kagaya kong kag-graduate ng Bible College noon. Well, Pero, God has His own time. Yeah, prior to that, magkasama naman tayo sa Papuri, di ba? Yes. So, yun yung mga ano. Si Kuya Dave, nasa US na yata si Kuya Dave noon. That time, yeah. Ng panahong yun. So, mahabang story. Alam niyo naman, no, last week talagang kwento lang ako ng kwento. Binagbigyan ako ng ating pong mga hosts dito na magkwento sa inyo. Well, unang-una, ang pananampalataya ho natin ay nakabase sa storya eh. Actually, yung narrative, no? Kaya maganda laging nagkikwentuhan about the stories. Yes, faithfulness ng Diyos. Kaya kung kumabit tayo sa narrative ng Panginoon, it goes on forever. So I'd like to connect it sa goodness and faithfulness ng ating Panginoong Jesus. Sa biyaya ho ng Diyos, ako ho'y ipinanganak sa pamilya ho ng Mortiz, si Evangelista Paul. You know, yung mga lineage natin, Kuya Dave, right? Opo. So yung kay Pastor Paul at hanggang ngayon yata ay napapakinggan niyo pa rin si Pastor Paul and ang ating pong kapatid na si Beth. Tawag ko dyan si Betcha. Betcha. So yun ang ano ko, yun lang lagi kong tawag sa kanya. And kay Daddy naman, Popski.
But anyway, lumaki po ako sa pamilyang ebanghelyo. Yun ho ang buhay ko, ministry. Ministeryo, lumaki ho tayo dyan. Yun ho napamulat sa akin. So ang buhay ko talaga ay sa ministry. And yun nga, nangyari ay sumusulat po ng kanta si Beth. At yun yung time na 1979 or prior to that Yes. ay naghanap tayo ng mga awiting Pilipino na gospel, ebanghelyo na mga awitin. Napili po yung kanta ni Beth na purihin siya. Purihin siya. Yes. Yes. In 1979, nagpapuri concert, talaga namang God's hands, phenomenal yon dahil Yes. handang-handa na ang mga Kristiyano na makarinig ng Pilipino awiting makalangit. Correct. And Correct. ang simbahan talagang handang-handa na. Naghihintay. Kaya talagang ang ministry ng papuri ay swak na swak doon sa vision ng papuri dahil we're serving the churches, then we're serving the Christians. And also hindi lang yon, maraming nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng papuri songs, you know. Dapat yun ma-document natin yung magawang libro. I think Oo nga may project yata ang Papuri US na gagawin yon. Tama. Kasi marami talagang testimonies dyan. Well, 1979 po, first year high school ako, nasabit po kami sa Papuri dahil yung Purihin siya, naging theme song ng first Papuri. Yes, yes. Ang hindi ko makakalimutan sa Papuri, Kuya Dave, Ate Maru, ay syempre sa mga bababait na mga kuya at ate na si Kuya Romy, si Ate Maru, doon. Si Ate Maru talagang very welcoming yan. Ganon din si Kuya Romy, no? Pero si Ate Maru kasi tawag ko dyan, talagang ate na kita noon pa. Pero ngayon, ate pa rin kita. However, ngayon, mas mukha na ako matanda sa'yo. Dahil ang ganda-ganda ng pag-maintain ni Ate Maru. So anyway, yung hindi ko makakalimutan sa papuri ay butas ho yung sapatos ko dun sa concert. Kaya pagka naglalakad ako, hindi ko tinataas yung paa ko. Ganon. Sayad lang. Sinasayad mo lang. Sayad. I think sila daddy at mommy na nasa States yung they're promoting the ministry ng ano yung sinimulan nila. And then syempre wala kaming suporta sa anuan. So kahit anong damit ko ron, yun ang susuotin ko. So pero the Lord is so good. 1979 yun. And yeah. Yun, doon nagsimula yung puso namin, yung pagkakanta, pag-aawit, and nung nakagraduate po ako ng high school sa Christian Academy of Manila. Woohoo! Christian Academy! You have been so faithful, and yung ginawa ng Panginoon through kasi maraming mga lingkod ng Panginoon sa graduate ng Christian Academy, ano? Nag-aral po ako sa Bethel Bible College. Doon po ako nag-aral dito sa Malinta. Malinta ng Assemblies of God, no? Sinusundan ko naman si Kaesong kasi graduate ng Bethel yan. So anyway, nakapag-aral ho ako doon, and alam niyo, isa sa mga na-appreciate ko sa Bethel ay yung worship, yung pagsamba. I believe yung nag-pioneer ng creative arts worship. Tingin ko galing sa mga Pentecostal group Yeah. Yung expression na yan. Yeah. And I really admire that kasi every week mayroon kaming worship service. Kilala mo naman yung mga classmate mo. Well, lahat naman tayo may kapalpakan. Pero pag nag-worship na, lahat kami makasalanan, di ba? Lahat tayo sasamba. Lahat tayo sasamba sa Panginoon. And I really appreciate that. And yung philosophy ng worship naging malalim sa akin nung naintindihan ko yung philosophy of worship. Kaya hanggang ngayon ho,
hindi na ako worship pastor dahil nga sa activities ko sa FEBC. Pero pagka nandito uli ako, I always emphasize ngayon yung mga new generation, mga bata na, sabi ko, intindihin ninyo ang philosophy of worship. You know, laging dadali ang Panginoon, ang krus, sa krus. Kasi the cross changes everything. Yeah. Lagi nang ipasok yung ginawa ng Panginoong Yesus sa krus sa worship service. So anyway, after graduating Bethel Bible College, si Ate Marunga nag-move na. Kaya nakapasok kami. Si Ate Miriam Perez ang tumanggap sa akin. Yeah, sabi na Ate Mingge, hindi ko makakalimutan to. Sabi ni Ate Mingge. Kasi ako pinakabata. I think I was 19, turning 20. No? Ngayon, pag 19 ako, 19 years old nung nakapasok sa FEBC. Sabi natin Mingge, I took a chance on you, Jonathan. so naging announcer, producer ho ako ng DZS, and I thank the Lord for Ate Mingge for taking a chance on me on this. And you know, Daddy, Mommy have been with FEBC, second generation na ako ng FEBC. So and napakalapit sa akin ng papuri dahil love na love ko yung music and also the organizational side of it, yung organization and business side of it. So programmer tayo, host tayo ng maraming mga programa, na pasabak ako ron. Hindi naman ako aral ng mass media or mass comm, you know. So napalaban tayo. Sa tulong mo ng Diyos na natuto tayo ng ganyan. And then napadala kami sa Saipan. Ito yung tinatawag na staff exchange program sa Saipan. Meron kasi tayong branch ng FEBC sa Saipan. Nangangailangan sila ng mga kagaya natin. And training yon para sa akin because nagsimula yun 1990 eh. 87, nakapasok ako sa AS, programmer. 1990, nagpunta ako ng Saipan for 8 months initially for training for me kasi binibigay na sa akin ng papuri noon. Inihahanda ako para sa ministeryo ng papuri. So sabi ko, sure, I'd like to learn that training, cross-cultural, leadership, tapos magsaserve ka sa mga Pilipino. And I serve the Filipino people sa Saipan. Yun, talagang napakaganda ng ministeryo natin doon sa Saipan. Nakita namin from listeners, tumanggap sa Panginoon, tapos naipasa natin sa simbahan na disipulo. Ngayon, may mga manggagawa na ng Panginoon dahil doon sa process na yon, yung system na nangyayari, na ginawa ng Panginoon. And then, nagpunta kami ng Saipan ng misis ko. Kasi sabi nila, dito ka na magstay sa Saipan. Sabi ko, hindi. Ang puso ko is bumalik sa Pilipinas kasi papuri. Papuri ang puso ko. Pero nag-serve kami ng misis ko 93 to 95 sa Saipan para bumalik kami ng 95 sa Pilipinas for papuri. And that's when I handled papuri ng ministry. Kaya lang, dumating yung papeles namin. Papunta ng US. So sabi ko, naku, Panginoon, ano po ba ito? Hindi ho basta-basta ang mga nakakakuha ng papel, right? For US. So, kasi they're offering us green card para makapunta. So anyway, make long story short, 3 fleeces ang hiningi ko sa Panginoon. Clear, yung clarity. Una, makapagtrabaho ako sa FEBC dito sa US. Pangalawa, ay wala kaming utang. Wala kaming utang. At pangatlo, makapag-aral ako dito sa America, continue my education. And the Lord granted all of those 3 fleeces na yon. Praise the Lord. Sa kabutihan ng Panginoon. And as you know, those are the milestone of, you know, yung life namin. And then ang
ang pinag-aralan ko po rito sa States ay nag-aral tayo sa Biola Bayola. ng organizational leadership, yun yung MA ko. Kasi nung napadpad ho ako sa FEBC, ang alam ko lahat puro ministry, yung yung magturo ka ng Biblia, yung ganyan, lead the people to the Lord. Pero wala akong pagkaalam sa leadership, sa Managerial. organizational and business side of it. Oh. So kaya sabi ko, kailangan ko ng business side and leadership side of it. So yun ho yung kaya nakatulong sa akin. Dahil puro ministry nga yung mindset ko. Dali ng mga buong mundo sa Panginoon. Pero alam po ninyo, kahit nasaan kayo, pwede kayong maglingkod sa Panginoon. Kung kayo po'y manager, kung kayo, and then if the Lord calls you for full-time ministry work, you can use all of those skill set para magamit sa Panginoon. Ako, hinahanap ko yung skill set ng business side, yung magbabalanse ka ng sheet, ng balance sheet para makita mo, dito pumapasok yung pera, yung ganito, ito yung income natin, paano tayo mag-ooperate, and then we make vision, we make culture ng organization, and everything of that ay nagagamit ko sa ministry natin dito nga sa Thailand. Tapos may binibuild tayong isang ministry na hindi ko na babanggitin kung saan kasi underground tayo, unofficial tayong aabutin sila kasi nandun sila sa hindi ho secure na lugar. Yon sa tulong po ng Panginoon, we're building that ministry, and then yung sa ethnic ministry nga ay 17, 18 dahil sa Rakain, yung broadcast natin ng July, tapos magkakaroon pa ng 2. We're training sa tulong ng director natin diyan sa ethnic ministry, si Ajan Nopokon Prasob Kiatkit. I just want to acknowledge him and pray for panalangin niyo ho si Nopokon dahil siya yung director natin sa ethnic ministries. Meron tayong Rumay na people's group at meron tayong Thai Kamti na people's group. Yan, panibago na naman ng mga people's group yan na pinapanalangin natin. Again, in partnership sa mga kasi marami tayong mga mission agencies na wala pa kaming media ministry dito. Tulungan nyo kami. Sure. Lika, magtulungan tayo. Ito ang expertise natin, media, broadcast, and then we share the gospel and kailangan ng training. Kaya I talk too much, but the Lord is so good sa kabutihan ng Panginoon. Well, I'd like to say something. Like to say something because please. I left FEBC and then nandito nga sa Amerika. But then I went back to FEBC through Tatan din, no? So through sa kanyang sabi niya, ate, I'm challenging you to work part-time as Philippine desk. And then you move into another department. Sabi mo, ate, nabakante. pwede ka ba? Oo, nabakante yung Philippine desk kasi I'm working now sa bigger body. So sabi ko, Ate Maru, lika dito, tulungan mo ang Philippine desk. I know. And Philippine desk, it's promoting the ministry and raising money for the ministry of FEBC in the Philippines. So so part-time ako noon for about 3 years, no? 3 years, and then we started Papuri USA program. And that's where Papuri came into the US din. Ikaw din ang ginamit ni Lord to gather us together and have the ministry. And now I'm still here with FEBC. Glory to God. It's because God uses people to meet other people. And thank you, Tan. I left FEBC, you came into FEBC, you joined FEBC, I joined FEBC back. Pero yung buhay natin.
Glory. Mga kasabayan ko si Carmen Go Vargas. Ayan. Ay, Kaming dalawa nung sabay kami nag-apply kasi correct. dalawa nga ang position. Si Carmen Go Vargas, teacher ko po yan. And then first year niya sa Christian Academy, nagturo siya. Kaya nung ako graduating na, hindi ko naman siya naging teacher. Kaya lagi ko siya niloloko na, Ma'am, hindi tayo nag-abot dito sa DCAS. Right. Yeah. Tingnan mo nga naman how the Lord Talaga naman. Yaman din lang lead na us. pinag-uusapan natin at kausap ko ngayon ay mga matatanda ng mga kapatid natin sa Panginoon. At kami mga bata-bata. Relate doon. Ano po. Pero salamat sa Diyos. Nakita niyo naman mga tagapakinig at mga manunood na ginagamit ng Panginoon ang bawat isa sa atin. At pag napag-usapan sa salita ministeryo, naisip ka agad ay iglesia. Ano po. Pero gumagawa ang Panginoon sa iba't ibang kaparaanan at purihin ng Panginoon sa ministeryo ng Far East Broadcasting Company na sa Pilipinas sa loob ng 76 na taon ay nagpapahayag ng Ebanghelyo. At dahilan naman sa kagandahan loob ng Panginoon ay 81 taon na sa kabuuan ang ministeryo ng Far East Broadcasting. Marami, kundi lahat ng mga nagpasimula ay nasa piling na ng Panginoon. At salamat sa Diyos na may mga katulad ng ating kapatid na Jonathan Mortiz na nagpapatuloy ng gawain. Iba ang kapahayagan, subalit pareho ang pinapahayag ang ministeryo ng ating Panginoon at ang kanyang banal na salita. Nais ko sana ipanalangin ang himpilan ng DCAS, ang kabuuan ng Paris Broadcasting, at partikular ang ating kapatid na Jonathan. Yes. Samahan po ninyo ako mga kapatid, tayo po ay dumalangin. Habagin na papagpala naming Diyos, maraming salamat po sa pananaw na ibinigay mo sa tatlong kalalakihan. Nariyan ang kapatid na Robert Bowman, ang kapatid na John Broger, na ibinigay mo ang pananaw at ang pangitain na magkaroon ng isang gawain na may papahayag ang iyong salita. Sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company, nagkaroon ng maraming himpilan, kabilang dito ang DZAS, na kung saan dito kami nakikinig. 76 na taon na nakararaan, O Diyos, na iyong hinirang ang himpilang ito. Dalangin naming patuloy na magamit ang himpilan at ang ministeryo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Partikular salamat po sa buhay ng aming kapatid na Jonathan Mortiz, ang kanyang may bahay, ang kanilang buong sambahayan, kung paano sila po'y una iyong iniligtas, pangalaway tinuruan, pangatlo'y ginagamit para po sa iyong gawain. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyo, O Diyos. Dalangin namin na marami pang maabot na mga kaluluwa, mga bansa, mga grupo ng mga tao, O Diyos, ng Ebanghelyo. Salamat po muli sa aming narinig na magandang patutuo at sa iyong ginagawa sa buhay ng marami. Dalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Wow. What a blessing, what a blessing. At saka, hindi natin nabanggit na there's just so many people who came to know the Lord because of radio ministry. Totoo yan, Ate Maru. Yeah. Alam mo, Milyon na yata no? 2015, 2017, 2019, every other year ako po ay nasa Vietnam. Ang church natin ay may mga underground churches sa Vietnam. Particular, isa nagngangalan na Pastor Daniel Vu. Siya nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng shortwave. Narinig niya ang isang Vietnamese program. And tulad ng isang kasabihan, the rest is history. Nakakilala sa Panginoon at isa sa ating mga district superintendents sa Hanoi, Vietnam. Ito sa pamamagitan at bunga siya ng Far East Broadcasting Company. Wow. Wow. And God will continue na mag-change ng buhay ng mga tao kasi our God is alive. And thank you so much, Stan, my partner in crime. Well, sasabihin ko po, Prajoy Punkap. That's the Thai word. God bless you. Prajoy Punkap. Yeah. Oh, Pajoy Pongkam. Praise the Lord. Sa Ilonggo, blessing sa imo. Understandable. Just a reminder po, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel
ng 702 DZAS FEBC Radio TV at ganun din sa DXKI 1062 Coronadal South Cotabato tuwing Miyerkules ng hapon alas 5:30 ito. So kami nagpapasalamat sa Panginoon. God has been so good, changing lives, one Amen. after another. At ito po, nagkakonek-konek kami bilang mga anak ng Panginoon. So, Tan, maraming salamat muli. Ito po si Ate Maru ay pansamantalang magpapaalam at babalik kami next week sa ganito ring oras at himpilan. So, bye-bye for now, Ate Maru Cepeda Javier. At kinakatawan ko na rin po ang ating Kuya Jonathan Mortiz na ating kasama ngayon. At sa control ay ang ating kapatid na Desa Magtunaw at Phil Lagtapon. Tandaan ninyo, pagkasama natin ng Panginoon, lagi natin sinasabi sa katapusan ng ating programa, We can Do do it! Inyong narinig ang Weekend Duet dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.